Ginatipigan sa Ginoo ang kabuhi siya matutom nga mga katawan. Utod kagabyan, anuman nga pandemic, anuman nga kalamidad sa kalibutan, kung ikaw matutom, you can expect something from God. Follow me with your eyes to Romans chapter 12 verse 9 sa ISV. Your love must be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cleave to what is good. Sa Amplified, let your love be sincere, a real thing. Hate what is evil. Loathe all ungodliness. Turn in horror from wickedness, but hold fast to that which is good. Sa NIV, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Kaag magasunod kita sa hiligaynon, kinahanglan, sincero gid ang aton paghigugma. Likawan ta ang malaot, kag himuon permi ang maayo. Please be seated. May mga importante tang tunan sa sini nga Domingo. Number 1 is the word hypocrisy. Ano ning word nga hypocrisy? Ang word nga hypocrisy nagkahulugan ni playing a role as an actor or actress. Kadayon, exercising pretense. Sa Bisayan nga translation, naghatag siya sing kahulugan sa limpapaw. Ikaduha, kamaot. Ikaapat, patuso-tuso nga nagatakuban. Kagdayon, ikalima, gamaskara. Amo ni ang kahulugan sa hypocrisy. Playing a role as an actor or actress. Hypocrisy originated from impure motives. Kung magpakuno-kuno ka, kung gitawag iya magtakuban ka, kagamaskara ka sa imo pagkatao, ina nga mga butang nagsugod sa hindi insakto nga motibo sa sulod sa imo kasing-kasing. To seek gain with improper motives. To seek gain with improper motives. Gusto ka nga makaganansya sa hindi isakto nga motibo.
to gain advantage with impure motives. Gusto ka makabintaha sa imo isig katao sa hindi isakto nga motibo. To gain position with impure motives. To gain promotion with impure motives. To push self forward with impure motives. To court favor with impure motives. To boast self with impure motives. Kung ini nga mga butang ara sa isa ka tao, he is considered as hypocrites. Kagabi, amon gipatukar ang isa ka kalantahon nga 1956. Kag ina nga kalantahon nag-click sadto nga panahon ang title Great Pretender. Siguro aton patukaron yo tay isa lang ka kwan. I need much, so therefore, I pretend too much. Kagdayon sa gitawag sina nga bahin, I act like a clown. Ito is, if you are an hypocrites, imo makita ya, amo ni ang gitawag yang ako. I'm lonely, but no one can tell. Hindi bala, mga artista, gakadlaw na sila. They are laughing outside, but they are crying inside. Yes. Nga may mga kaso gani, nga din imo makita iya, ang mga kontrabida kontrabida ni Fernando Poe, sila ni gitawag nga Paquito Diaz, sila ni Max Alvarado, kung maglagaw gakaakig ang mga tao. May isa pa kakasaysayan nga din imo makita, may ignorante nga nakatanaw sa sini. Kagdayon sa dira nga gilipot si Fernando Poe ni Paquito Diaz, kag ni gitawag giya ni Max Alvarado, nagsinggit ning tao nga amo pa tanaw sa sini, kag nagsiling, Fernando Poe, ara na sa imuluyo. Kag dayon ginbalikid ni Fernando Poe kag gitiro ning duha ka kontrabida, kag dayon nagsinggit siya, kun way ko nakatanaw sa sini, patay ka na nga tao ka. Nagpaintindi, ngayon mo makita, that's the nature of being hypocrites. Pretending that I'm doing well. Kagdayon, imo makita ya, I play the game, but to my real sin. Yes. And that is the nature of the hypocrites. Dito sa amon sa Mianog, may duha ka tao nga ang asawa ya gasimba. Ang ila asawa gasimba kon ka gasimba. Sila nga duha way simba-simba. Isa kation sa nangayaw sila dito sa bukid, nagdayon sila sa isa ka Kristohanon.
Kag dayon sa panahon nga diin nagkaon na sila. Nagsiling ang ilang gidayunan, Brad. Kamo ang mag-ampo. Karon kay hindi sila kabalo mag-ampo. Gatulod-tulod sila. Ikaw lang, sila pong isa, ikaw lang po, ikaw lang, nadiparahan sila nga hindi sila Kristohano. Yes. May isa kagitawag nga, may isa kagitawag membro sa simbahan nga di ginabisitahan sa pastor. Pag-abot dito sa pastor, iya gina lutuan sing nami nga pagkaon. Kagdayon, sa pagkaluto na sa pagkaon, makaon sila upod sa pastor. Kag nagsiling ang gitawag nga ang amay, pastor, pangamuyo ini nga pagkaon. Nangamuyo ang pastor, pero ang bata nagreklamo. Nagsiling siya, Daddy. Sa kasi bisita ni Pastor diri kung magkaon ga pangamuyo, ginapangamuyuan mo. Ginapapangamuyuan mo. Pero kung kita na lang, gakaon tangway pulo pangamuyo. And that is the example of hypocrisy. Kagdayon, ang ikaduha amon ang word nga abhor. Abhor of what is evil. Ang word nga abhor, to hate, to turn from, to avoid. Ang word nga abhor is an active word. Pagdumot, to turn from, to avoid, it means to despise with intense feeling. Despise with intense feeling, to look upon with horror. Hindi lang sa pagdumot, ang word nga gigamit dire, hindi lang kay pagdumot, kung maghambal ka, abhor of what is evil, hindi lang kay gadumot ka, hindi lang kay gatalikod ka sa malaot, hindi lang giabuid nimo ang imo kaugalingon sa malaot, kundi imo gidispesyar ang malaot with intense feeling. Dayon to look upon with horror. Yes. Galantaw ka sa malaot nga isa ka makangililad nga butang. Kung imo lang taon sa biblical example, makita naton diri. Kung imo lang taon, makita nimo sa libro sa Amos, Kapitulo 5, versikulo 15, hate evil and love the good. Dumti ang dautan, higugma ang maayo, kagdan and establish justice in the court. Perhaps the Lord, the God of the heavenly armies, will be gracious to the survival of Joseph. I really bless with the translation of the minor prophet, Amos chapter 5, verse 15, nga diin, ang gikinahanglan sa sining katapusan sa kapanahonan. It is a prophetic message that echo from generation to generation. Nga diin, you can only survive, makasurvive ka lang in the affliction, in uncertainties of life, tribulation, trouble, kung makabalo ka sa paghigugma sa maayo kag pagdumot sa malain. Let's give Jesus a resounding applause. Kagdayon kung imo lang taon sa Salmo 97 versikulo 10, aton makita, basahon ta. Ang mga nagahigugma sa Ginoo. Kay gusto na kon nga balikon ni karon, ang mga nagahigugma sa Ginoo dapat magkaugot sa malain. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon,
kay ginatipigan sa Ginoo ang kabuhi sang iya matutom nga katawan. Ginatipigan sa Ginoo ang kabuhi sa iya matutom nga mga katawan. Otod kagabyan, anuman nga pandemic, anuman nga kalamidad sa kalibutan, kung ikaw matutom, you can expect something from God. Palakpakan na to na Ginoo. Because God who created the universe is the God that can able to protect His people. Kagdayon, kaginluwas niya sila sa kamot sang mga malaot. Ginluwas niya sila sa kamot sang mga malaot. Amo na ang hambal sa Ginoo. Kagdayon kung imo lang taon, sa third division, kung imo tanaw, number 1 is the word hypocrisy. Second is the word abhor. Third is the word cleave. Ang word nga cleave, gigamit ni sa King James Version. Kagdan ano ning gitawag nga word nga cleave? Kung dito ang ibang nga translation nagsiling sa gitawag nga Old English, gitawag ni cleave it. Uniting firmly by glue. Ining word nga gitawag glue, we are so familiar sini. Spanish nga word sa glue gitawag ni kula. Ang Spanish nga word kung i-translate nimo sa Bisayan nga aton hinambalan, nagkahulugan ni pagpilit, pagdikit, past tense tightly. Nga imo gi-applyan sing glue tungod kay nagpaintindi ni nga may handom ka nga ang duha ka gitog butang imo isahon paagi sa pagpapilit. Ang paghambal sa Biblia, cleave to what is good. Ang buot ipahangop sini nga sa dira nga diin maintindihan mo ano ang malaot, maintindihan mo ano ka laway ang word nga hypocrisy, kinang mahibalo ka sa word nga cleave it, kung cleave. Ang Deuteronomy chapter 4, 3 up to 4, aton lang taon. Siling panyadre, your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor. For all the men that followed Baal Peor, the Lord thy God hath destroyed them from among you. Ang tanan nagsunod sa kay Baal Peor. Ang tanan nga nagasimbas sa tinigban nga larawan, sa hitsura kag sa figura ni Baal Peor, gilaglag sila tanan sa Ginoo, suno sa Deuteronomy chapter 4 verse 3. Pero just read together with me. But we make it louder. But ye that did cleave into the Lord your God are alive, every one of you this day. Pero siling pa niya, ang nagtapik sa Ginoo nga inyo Diyos, ginbuhi siya hangtod karon. Palakpakan nato na Ginoo. Ang isa ka translation nagsiling, ang Logos translation nagsiling, but you that keep close to the Lord. Pero siya nga diin may closer, may intimacy, nagtapik, nagpilit, wala naghalin sa pag-unong, sa pag-alagad sa iya Diyos, imo makita iya, are all alive this day. Palakpakan naton ang Ginoo. Buhi! And this message
repeated again and again in the New Testament time. Anong hambal ni Apostle Paul? In the New World Translation of the Holy Scriptures. Mixtures of all things. Mixtures of all things, hold fast to what is good. Siguruha ang tagsa kabutang. Hugta, pag-uyat, kung ano ang maayo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, ang gitawag Good News Bible nagsiling, basahon ta, tilawi ang tanan nga mga butang, hopte ang maayo. But before we move further, I would like to quote the explanation of one of the famous rabbi, nga mo si Rabbi Adin Stinsalt. According to Rabbi Adin Stinsalt in his book Fables of Wisdom, evil is a parasite in itself. It has no life and cannot create life. Sining nga rabbi, ang evil kuno parehas ni sa isa ka parasite. Pariya ni sa lugay nga ara sa sulod sa imo tinai. Hindi ni siya makakreate life, kundi gadipindi ni sa kabuhi, sa function, sa maintenance sa kabuhi nga ara sa imo digestive system. Kagdayon siling pa niya dire, it possesses no more than the ability parasitically attach itself and create form upon others. Gasandig lanisa sa imo. Kung sa kwan paggahamboy lanis sa sulod sa imo, hindi na mabuhi kung wala ka. Siling pa niya, according to the theory, the structure of microscopic organism, the virus, is basically no more than a genetic code. The virus attaches itself to an existing biological structure. At the start, the virus does not wage war against the body. Ang evil ya, parehas ni sa virus. Pani sa Ebola virus, pare ni sa gitawag yang gitawag ya ining coronavirus, hindi ni makig-away sa imo lawas sa permiro nga pagsulod sini. It does not wage war against the body. It does not have a specific program. As parasite, why ni sa programa an intention with regard to the body. Magatinir ang virus, siling pa sa sining rabay, it simply grows and develop. Magtinir na sa structure sa imulawas, magtubo na siya, magdevelop na siya, and it does so, it increasingly perverts and destroys the structure of the body to which it is attached. Sa iya pagtubo, sa iya pagdevelop, iya amat-amaton laglag, iya amat-amaton ang patay ang lawas nga iya gitapikan. Amo ni ang virus. Ang coronavirus, ang Ebola virus, kung imo lang taon, ang AIDS, basta virus, amo ni ang iya nityor. Kagdayon, kung imo lang taon, naghatag sa example. Siling pa niya, evil is parasite. What it has is not his own. Ang parasite siya, ang ara siya, hindi iya. Makasiling ta nga, Satan, evil is parasite.
Tungod kay ang ara kay Satanas, hindi na iya ni Satanas. Hinatag na sa Diyos. Sa way pa siya nagsatanas ya, sa si Lucifer pa sa way pa siya nagbato sa Diyos, imo makita, he was clothed with splendor and beauty. He was clothed with wisdom. He was clothed with supernatural knowledge. Pero nagbato sa Diyos, kagdayon, gusto niya gubon ang ginharian sa Diyos, diin siya ginpakatao sa Diyos. And that is the explanation of Rabbi Adin Stinsel. To exist, siling pa niya, to exist a falsehood must possess a grain of truth. Agod ang binutig, maga-exist. Kinahanglan, hindi puro na gabinutig, misklahana sa matuod. Everybody say amen. Kagdayon, siling pa niya diri, not only to be persuasive, but also that he will be able to express it. Pila ang naintuan sa scam. Hindi bala ang may elements of truth? Pawidro-idrohon ka anay? Pero ang katapusan, ang truth nga imo mabatian, ang truth nga giplastar mo sa imo, there is an elements of deception and falsehood. And that is the nature of evil. Kagdayon, kung imo lang taon, another example nagsiya, it is the shadow that cannot exist without light that surrounds it. Ang light, ara. Pero it will produce shadow. Yes. Amo na nga kung ara ka sa kasanag, nagalakat ka sa kasanag, you're considered as the children of light. Hindi ka malipat nga ang kasanag na nagtoy-toy sa imo, amo po ng kasanag nga nagproduce landong di sa imo loyo. Yes. Amo na masiling ka, Lord, nangalagad naman ko sa imo nga, naamo ko sini, nga may mga kabudlayan, may mga kabugatan, may mga pagsulay. Tungod kay imo makita iya. Mintras ari ka pa sa sining nga kalibutan, bisan nagalakat ka pa sa kasanan, hindi nimo malikawan ang kadulong. Tungod kay sa sining nga kalibutan, ma-experiensyahan mo gid ang maayo kag malaot. Kagdayon kung imo lang taon diri, the existence of evil is not its own, not intrinsic in the iya, but drawn from holiness and godliness. Drawn from holiness and godliness. Kung imo lang taon diri, note that the idea of both good and evil have existed in the universe side by side is theologically wrong. Ang pangunahuna nga diin ang evil kagod nagdungan abot sa sining kalibutan, it is theologically wrong. Nga hindi ang evil ang nag-abot una, kundi ang nag-abot ang Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Ang una nga nag-exist ang Diyos, di ang created one. Dayon, ang evil nag-abot, trying to destroy the nature and the essence of God. Amo na nga kung ikaw ara sa Ginoo, mag-alagad ka sa Ginoo, tandaan gini mo ni,
nga diin way pahuway ang panulay sa paglaga sa imo, sa paglaglag sa imo, agud hindi ka magmabinungahon sa imo relasyon sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon kun imo lang taon, ang mga pilosoper nagpresentar sa pulo nga good kun goodness paagi sa tatlo ka elemento. Number 1, idea. Second is formula. Third is method. Ang mga philosopher, like for instance, ni Confucius, as philosopher of ethics, ang gipresentar nila si Lao Tzu, ang ilang gipresentar idea of goodness. Ang ilang gipresentar method of goodness. Ang ilang ginapresentar formula of goodness. Pero ang Christianity, nagpresentar sa persona nga amo ang maayo nga Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. I would like to see it. Nagpaintindi nga ang aton gintapikan, hindi idea, hindi formula, hindi metodo, kundi persona sa Dios nga may balatyagon, may huna-huna kag kabubuton. Palakpakan nato na Ginoo. I would like to emphasize this truth. Ang paghambal ni Apostol Paul, ako nagapati, abhor of what is evil and cleave of what is good. Waay siya magsiling nga tapik sa ideya nga maayo, tapik sa formula nga maayo, tapik sa metodo nga maayo, kundi ang buot niya ipahangop sa aton nga kinahanglan magtapik kita sa maayo nga Dios. Everybody say amen. Ang mga philosopher, maayo sila sa ideya, sa gitawag yang principle of goodness, pero why sila ipresentar nga persona? Yes. Even ang Islam, may Quran ko sa balay, kag nagasugod ko basa. Si Allah is the merciful one. Pero hayag sa inyo, makapresentar bala ang iya sumulunod nga Allah is a merciful one. Ara sa ila ang mga terorista. Basa ka mo karon sa international news ang nagakatabo sa Iran. Nga di naghandom ang Iran sing atomic bomb agud nga laglagon niya ang Israel. Pero kita lain. Hindi lang kay gitawag niya gasangyaw ta sa principle of goodness. Gapaintindi ta sa idea of goodness. Pero labaw sa tanan, gipresentar naton ang Dios, isa ka maayo nga Dios. Lupakan na ito na Ginoo. Isa ka maayo nga Diyos. Ang Salmo 73 nagsiling, matuod gid, repeat after me, matuod gid nga ang Diyos maayo sa Israel. Sa ila nga may putli sang mga tagipuso. Gipresentar ang Diyos sa Israel nga isa ka maayo nga Diyos. Kung maghambal gani ka maayo, nagpaintindi na nga mainabyanon siya. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung maghambal gani ka nga maayo, hindi siya palaaway.
Kung maghambal ka nga maayo, siya may kinaiya sa pagka mainabyanon. Palakpakan na ito na Ginoo sa inyo. Si Abraham gitawag nga amay sa pagtuo, the father of faith. Pero nag-evolve siya. Hindi lang kay nangin amay sa pagtuo, kundi ang iya pagtuo nagproducer sing intimacy sa Dios, kag dayon gitawag siya nga abyan sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung magtuo ka sa Ginoo, tandaan mo ni, kung magtuo ka sa Ginoo, kung magtuo ko sa Ginoo, hindi magapabilin nga pagtuo lang ang ara sa imo. Kundi ang pagtuo magproducer na ising intimacy nga mangin abyan ka sa Diyos. Everybody say amen. Kagdayon kung imo lang taon dire, makanto kita sa New Testament. Ato ni giklaro tungod kay ang isyu sini evil ka good. Good and evil. Kag kita tanan nagahandong nga makaiskapar kag mahilway sa evil. Ang hambal sa Ginoo. Ini nga mga tao may pagtuo na ni. Nag-upod ni kay Ginoo for so many years. 3 years and a half nag-upod ni kay Ginoo. Pero sa dayo na si Ginoo naghalin sa kalibutan, may isa ka gitawag regalo si Ginoo sa ila. Basahon ta. Hindi ko na kamo pagtawgon nga mga ulipon. Kaya ang pangunahuna sa mga apostoles, ang gitawag, pirmi sila gitawag master, agalon. Ang ara sa ila nga din imo makita, si Ginoo ang agalon, kag sila ang ulipon. Pero ang Ginoo nagsiling sa iya sa dayon na siya napatay sa cross. Nagsiling siya, hindi na kamo pagtawgon nga mga ulipon. Wow. Hallelujah. Kung ikaw magtapik gali kay Ginoo, hindi ka mangin ulipon hasta sano. Palakpakan natin. Hindi ka mangin ulipon sa sala. Hindi ka mangin ulipon sa sirkumstansya. Hindi ka mangin ulipon sa balatian. Tukay ining imo Ginoo nga gialagaran. Gusto siya nga makig-abyan sa imo. Kag kun imo siya abyan, ara sa satanan nga tion sa imo kabuhi. One of the wisest man in his generation, King Solomon nagsiling, 17 sa Proverbios nagsiling. Basahon ta. A prince, just read it louder. A prince loves at all times. And a brother is born for adversity. Prince love at all times. Kung imo abyan ang Ginoo, higugmaon ka niya sa tanan nga ura sa imo kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Makaasa kon higugmaon nimo ang Ginoo, makaasa ka nga hindi kanya pagpabayan. Kag kun magbalik talang taon na ton ang hambal ni Ginoo, siling pa niya sa 15, mabalik kita sa 15, versikulo 15. Kay ang ulipon, wala kahibalo kung ano ang ginahimo sa ngiagalon. Kundi, ginatawag ko na kamo subong nga akon mga abyan. Kay kung ano ang akon na batian, halin sa amay, amuman ang akon ginasugid sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Ano ang akon na batian sa amay? Amuman ang akon ginasugid sa inyo. Kagdayon, kung imo lang taon sa versikulo 13, anong hambal? Perti katahong. Kung may tao nga desidido nga mangin matay para sa iabyan, ina nga pakigugma, hindi nagid
malabuan. Tahu lang. Hindi gali kay sugid-sugid lang. Sa nangin abyan nimo ang Ginoo, sa may intimacy ka sa Dios, pahibaluon ka sa Dios, nga napatay sa krus para sa imo. Kapag ka na ito na Ginoo. Napatay ka agud nga hindi ka magbayad sa imo mga sala, ang imo abyan, amo ang magbayad sa imo sala. May isa ka true to life story nga ako na nanahambal sa dito pata sa Reclamation. Ang kaagi ni Pityas kag ni Damon. Si Pityas ginsintensyahan sa hari nga patyon kay nakasala. Kag may abyan siya nga si Damon. Sa dira nga pilan lang kaadlaw nga patyon siya, nakikita si Damon saya. Siling si Pityas, kasubo sa akon kamatayon, migo nga diin. Mapatay ko nga hindi ko kapanamilit sa akon pamilya. Kay layo ang iyang istaran. Lakaton papila kaadlaw. Bisan pagtanaw na lang sa akon kabataan. Abi mo lang, tungod sa ilang pag-abyanay, nagsiling si Damon, buligan ta ka. Buligan ta ka, migo Pityas. Tungod kay imo makita iya, ang pagpatay sang una, gitawag iya nga, ibutang ang imo ulo sa gitog, paludhon ka kag dahil may talom nga bleed, nga din, kuano na, idaw na, agod nga magutod si imo ulo kag may bukag. Duha sila nag-ayo sa hari. Siling si Damon, maluoy ko sa akon amigo mahal nga hari, maayo ko sa imo. Nga, papulion anin ni siya agod maglisensya sa iya pamilya, sa silot nga iya dawaton. Sa pero ang garantiya, kung hindi siya magbalik, ako ang mapatay, talo siya sala. Siling ang hari, tuod ka? Siya tuod. Tuod kay abyanay kami sini nga tao. To make the long story short, gibuyan si Pityas. Naglakat si Pityas. Kagdayon, sulod si ikadua kaadlaw, sa pagsugod, patyon na si Pityas sa pagkahapon, gidakop na si Damon. Kagdan gipaluhod na dito sa patyanan. Ngakon sa oras sa alas 12, hindi mag-abot si Pityas. Ang utdan ulo, si Damon. Abi mo lang natabo, alas 11, may ganakadalagan nga tao. Kahingagaw. Kagdayon, si Pityas ka rin. Siling siya, migo, ari na ko. Buslan ta na ka, kay nakalisensya na ko. Abi mo lang, sa nagtanaw ang hari, natandog ang hari. Isya, way pag-abyanay nga kaangay sini. Nga ngi abyan, gusto mangin matay. Saya abyan. Sila nga hari. Way panatabo sa kuning ginarian, subong sini nga pag-abyanay. Gani ang irigalo na kon sa kay Pityas, kag sa inyo, hindi nakupat yon si Pityas. Hallelujah. Si Pityas way napatay. Sa ilang pag-abyanay ni Damon. Pero ang Ginoo ya, nga nagigugma sa aton, napatay gid sa cross. Pagkada to na Ginoo sila. Gilansan gid sa cross. Gilampusan gid. Gihanot gid. Gilatigo gid. Kag napatay gid siya.
Ito sis, ang gugma sa Ginoo sa aton, labaw pa sa paghigugmaan ay ni Pityas kag ni Damon. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Hallelujah. Amo na ang gugma sa Ginoo. Ito sis, ang pag-abyanaya, ga-producer ni sing paghigugma. Palakpakan na ito na Ginoo sa ni. Kagdayon kung ibulan taon, ang biblical example, makadto kita sa Samuel Kapitulo 20, versikulo 17. Ano ang hambal sa ano nga Samuel 20, versikulo 17? Amuning pag-abyanay nga example sa Old Testament. Ang pag-abyanay ni Jonathan kag ni David. Kung basahon ta, aton basahon, kag gipapanumpa ni Jonathan si David, pag-usab, tungod sa gugma nga iyang gibaton, alang kaniya, kaya iyang gihigugma siya ingon sa paghigugma niya siyang kaugalingon kalag, sa Cebuano nga translation. Gihigugma niya si David, pariya sa pagkikugma niya sa iya kalag. Kag ini nga gitawag ya gugma, hindi nila huglaw. Nga, pila ka bisis nga patyon si David ni Saul, nga iya amay, kag ang nagluwas si Jonathan. Pila ka bisis nga din imo makita iya ipadakop si David ni Saul nga iya amay, si Saul, Jonathan ang naghilway kay David. Kagdayon, way nalipat si David sa ila pag-abyanay kapag higugmaanay. Nga bisan patay na si Jonathan, gisagod pa ni David ang bata ni Jonathan nga si Mephibosheth. Yes. Patay na si Jonathan, pero ang gugma ni David sa iya nagapabilin. Palakpakan na ito naging. Entonces, ikaw nga naghigugma, mapatay. Ikaw nga ginhigugma niya, mapatay. Pero ang gugma, hindi mapatay. Palakpakan na ito naging. Makadto kita sa solusyon. Ang paglayas sa lifestyle nga amo ang pagpakuno-kuno, pagkasalimpapaw, pagkahipokrito, hindi hapos. I would like to say it again. Ang paglayas, kung ang pagliwat sa kabuhi, kag lifestyle, sa pagpakuno-kuno, sa pagkasalimpapaw, sa pagkahipokrito, hindi hapos. Kay bisan gani si Ginoong Hesus sa iya panahon, nagreklamo siya sa mga religious leader mismo sa temple nga ang balatian sa mga religious leader amo ang hypocrisy. Hindi hapos. Kung kita gaantos ini, hindi ni hapos. Hindi ni pareha sa bayo nga maubal ni mo dayon. Hindi hapos nga masiling ka nga dumtan mo ang ibil. Ang paghambal sa Biblia, abhor of what is evil and cleave of what is good, hindi ni hapos. Ang pagdumot sa malaot, hindi hapos. Pero ano ang solusyon sa Diyos? Tungod kay kung imo lang taon, ang Christianity lang ang may solusyon. Nga, kita lang ang nag-uyat sa kumplito nga revelasyon sa pulong sa Diyos. Everybody say, palagpakan na ito na Ginoo.
Ari ang kumpleto nga handom, ari ang kumpleto nga purpose sa Dios sa kasi isa sa aton samtang naga-eksista sa sini nga kalibutan. Amo ganina ang hambal sa Biblia, bulahan ang nagapamalandong ka nagabasa sa sini nga pulong. Ano ang solusyon sa Dios? Kung imo lang taon sa gibasa naton, sa gitawag Salmo 97 verse 10 nagsiling, ye that love the Lord hate evil. Ye that love the Lord hate evil. Why nagsiling si David, hate evil and love the Lord? Everybody say amen. Love the Lord and hate evil. Ang sa Cebuano nga translation, perti katahong. Ano ang hambal sa Cebuano nga translation? Basahon ta. Kamo nga nahigugma kang Yahweh, dumti ninyo ang dautan. Why nagsiling diri sa translation, nga imo makita iya nga, dumti ang dautan, agud makahigagma ka kay Yahweh. You must be honest sa sini nga gitawag iya nga Word of God. Because ang hambal sa Biblia, you must rightly divide the Word of God. O kamo nga nahigugma kang Yahweh, dumtin niyo ang dautan. Una, ang paghigugma antes ang pagdumot sa dautan. Una ang paghigugma sa Dios, dayon ang pagdumot sa dautan. Kagdayon kung imo lang taon dire, ang Juan kapitulo 14 bersikulo 23. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. Siling pa niya, una, kung naghigugma ka mo sa akon, inyo tumanon ang akong gitudlo. Wa siya nagsiling tumana akong gitudlo, agud maghigugma ka mo sa akon. You must be careful. Tugkay ang isyo sa evil and the good, hindi nilahog-lahog. Tungo kay imo makita ya, may pastor nga di nagkadtogid sa balay, kang nagsiling siya sa akon, Bradian, salamat gid nga gibuksan mo ni nga topic dira sa YouTube channel tungod kay amo ning problema sa akong simbahan. Nagka-problema ko sini. Anong hambal niya? Basahon ta? My Father will love him. Yes. Kung ikaw naghigugma sa Diyos, ang pagtuman siya gitudlo, imo makita ara lang sa tunga-tunga sa paghigugma sa amay kag sa imo paghigugma kay Jesus. Pakpakan na to na Ginoo sini. Kagdayon nagsiling siya, we will come to him. We will come to him and make our home with him. Kung maghigugma ka kay Jesus, imo makita iya. Ang imo pagtuman siya gitudlo, amo nang resulta sa imo nabatyagan nga paghigugma sa iya. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ito sis, kung way ka paghigugma sa kay Jesus, way katuod-tuod nga paghigugma, hindi kagid katuman sa gitudlo ni Jesus. Amo na nga, kung masiling ka, paano ko tumanon ang pulong sa Diyos? Isa lang, matuman mo ang pulong sa Diyos kung imo mabatyagan ang totoo nga paghigugma nimo kay Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Kagdayon kung imo lang taon dire, anong hambal? And my Father will love him. Higugmaon siya sa amay. And we will come to him
and make our home with Him. Wow, palakpakan na to na Ginoo sini. Muistar ang amay upod sa imo, kag ang anak sa Dios upod sa imo. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo na nga baliko na kon because repetition is necessary. Sa sige ni Jesus ginlansang sa cross, naglaya si Pedro. Hindi katindog si Pedro sa iya pagpamatod. Sabi mo lang, ano sila ni Pedro? Ginoo kon may tinunto sa imo. Kaya namangkot ang Ginoo eh. Simon, may nasulat man nga ang magbalantay, pagapatyon, kag ang panon, pagapuhagon, kag pagapalaptahon. Si Pedro, pirti kaalam nga nakaintindi, nga ang gitumod ni Ginisos nga magbalantay, ang ila Ginoo, nga pagapatyon. Kag si Pedro nakaintindi ang panon nga ginhambal Ginisos sila nga mga apostoles nga nag-upod sa kay Ginisos adlaw-adlaw sulod sa 3 ka tuig kag tunga. Abi mo lang anong siling ni Pedro. Ginoo, kung ang iba niya maglagyo, hindi ko maglagyo. Mapatay ko upod sa imo. Natindugan niya? Wala. Tungod kay sa dira nga gidakop si Ginisus, naglagyo siya. Ang kasaysayan nagsiling, nagsunod siya, layo kaayo kay Ginisus. Gipamangkot gid siya. Hindi bala nga ikaw tong upod sini nga tao nga ginasintensyahan? Siya ko kakilala sini. Giliwat naman kag namalo ang manok. Sunod sa propesya nga nagsiling nga Ginoo, sa hindi pa nako ilimod sa ikatatlo, may mabatian ka na nga tugaok sa manok. Hindi siya katindog. Kaangay sa aton, hindi ta katindog. Ikaw nga nagpungko karon ra kag nagtindog dere, wa ay makagwa sa sining hypocrisy nga ginhambal ni Apostol Paul. Way isa nga makagwa sa pagdumot sa malawak. Magluwas sa sining paagi. Amo ang pagkigugma sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Sa dira nga napatay ang Ginoo, gilubong na kag nabanhaw. Nakikita ang Ginoo kay Pedro. Sabi mo lang ang pamangkot. Gusto na ko nga i-emphasize ni tungod kay amo ni ang solusyon. Ang pamangkot, Simon, ginhigugmang mo gid bala ako. Siling si Simon, huo. Huo. Ipamangkot sa liwat. Simon, ginhigugma mo bala ako. Kag kung lantaw nimo sa Dick's Bible, ang word nga gigamit nga love, gitawag yung agape. Kay ang agape, amo na ang divine love. Siling ang Ginoo, ginhigugma mo bala ko sa gugma nga langit nun, Simon. Siling ang Ginoo, siling siya, hu. Ikadua ginsulit, agape gihapon ang gingamit nga Greek nga word. Ginhigugma mo bala ako sa gugma nga langit nun, Simon. Siling si Simon, huo. Ang ikatatlo utod kag abyan kung lantaw nimo sa Dick's Bible, maamis kagit. Pagsiling sa Ginoo, ginhigugma mo bala ko, Simon, hindi na agape ang gigamit. Gitawag na word nga pilio. Gitawag ya
friendly love. Hindi kaintindi si Pedro sa langit nun nga gugma. Everybody say amen. Kaangay sa aton karon hindi ta kaintindi sa langit nun nga plano sa Dios sa aton kabuhi. Amo na nga nabudlayan ta kaisa sa pag-abhor what is evil and to cleave of what is good. Pero ang pinakatahong gikambyuhan sa Ginoo, ang word nga agape gikambyuhan sa Ginoo Pileo. Ginhigugma mo bala ako? Nanaog ang Ginoo sa libil sa pagkaindi maintindihan. Nanaog siya nga diin ang iya gigamit, mainabyanon, giabyan niya si Pedro. Iya gipabatyag nga Simon, hindi ka kaintindi sa langit nun nga butang, pero makaintindi kagito kahimuon tanaka nga abyan ko. Palakpakan na to na Ginoo. Tumanon ko akong hambal nga mangin abyan tanaka. Kagdan lang tawa ang gospel, nagdanguy-ngoy si Simon. Naghibi siya. Way siya nagsiling, huo! Tungod kay kung kaisa nga aton huo mangin indi na sa atubangan sa Dios. Kadamo sa aton gisaad sa Dios nga huo pero nangin indi because of the circumstances of the presence of evil. Si Simon way na. Siling siya Ginoo. O si saa lang akong tagipuso. Makakita ka manggid sa sulod. Basta palangga ta ka. Palagpakan na to na Ginoo. Basta gihigugma ta ka. Siling ang Ginoo siya. Sugod ka ro. Kay nakaintindi ka na sa paghigugma ko sa imo. Kag nakaintindi ka na sa ibalos mo nga paghigugma mo sa akon. Sa bata ka pa Simon, lain ang gatoy-toy sa imo. Lain ang gagiya sa imo. Lain ang gitawag giya gamanihar para nga makalambot ka sa imo destiny. Sa bata ka pa gapagusto ka lang, pero sugod ka ron, Simon. Sugod ka ron, Simon. Kay nagsiling ka nga nagigugma ka sa akon, paggatuyuron mo ang imo kamot, kag lain na ang mag-uyat sa imo, kag maglakat ka na sa indi ni mo laktan ng mga butang. Maglakat ka na sa wala ni mo nalakti ng mga lugar. Kay tultulan tanaka. Ako na ang magagahid sa imo. Amo na utod ang matuod nga kahilwayan eh. Amo na ang matuod nga kahilwayan. Ang Ginoo mangin realidad sa imo kabuhi. Ang Amay nga Dios mangin realidad sa imo kabuhi. Kag may ikatatlo pa nga mangin realidad sa imo. Tandaan mo ni sa isyu sa evil, kinahanglan kagid sining tatlo ka butang. Tatlo ka persona nga magbulig sa imo. Ang persona sa anak sa Dios, ang persona sa Amay, kag ang persona sa balaang espiritu. Palagpakan nato na Ginoo. Ang San Juan kapitulo 14 bersikulo 26 lang tawo. Pero ang mananabang, ang Espiritu Santo nga ipadala sang akon, sang Amay sa akon ngalan, magtudlo siya sa inyo sa tanan nga mga butang nga magapahanumdom siya sa inyo sa tanan nga akon ginasiling sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Utod mahilway ka lang sa kalautan. Kung ang gugma sa Diyos maghari sa imo kabuhi. Tukay kung maghari sa imo kabuhi, ang Amay, upod si anak, mag-aistar upod sa imo. Kag ang Espiritu nga mananabang, magapadumdum pirmi sa imo obligasyon sa iya. Plakpakan na to na kita. Makanto kita sa kistade because ang oras na to nagakuan sa ato. Anong hambal?
noted doctor has listed several emotions that produce disease in human beings. In human beings. May mga gitawag kuno nga may mga emosyon sa aton nga amo na magdala sing masakit sa aton lawas. Una, ang kahadlok, fear, frustration, rage, resentment, hatred, envy, and jealousy. Ito, wala na. Kung ara sa imo ang pagkahisa, magmasakit ka eh. Magugtas ka. Kung ara sa imo ang hatred, hindi ka katulog. Amuning gitawag giya several emotion nga din imo makita magdala sa imo sing balatian. Pero lang tawa bala. He says that the only antidote, siling siya ang sulo lang gid nga bulong that can save people from being destroyed by these powerful forces is love. Palakpakan nato na Ginoo. Ang bulong lang nga makalaglag sa sining nagadala sing masakit nga balatyagon nga aragianto sa tao amo lagin ang gugma sa Dios. Case study. The work of the Menninger Clinic is organized around love from the top. Ini nga clinic gin-organize nga diin imo makita iya gibutang nila ang paghigugma nga mo ang top priority sa ila klinika. Ang kasaysayan nagsiling psychiatrist down to the electrician and caregiver. Halin sa gitog psychiatrist nga ara sa sini nga klinika kag ang mga electrician kag ang mga caregiver all contact with patience must manifest love. Hallelujah. Ilagid gitawag gi amo ang ilamuto, electrician ka man, doktor ka man, nurse ka man, caregiver ka man, psychiatrist ka man, imo makita kinahanglan ka nga magpahayag, i-manifest nimo ang imo pagkigugma. And it was love unlimited. Ang ila mo to love unlimited. The result was that hospitalization was cut in half. Ang resulta mo ni nga ang gitawag yang nga mga nagpa-hospital imbes magtiner sing gitog isa ka bulan sa hospital duha na lang ka semana. Yes. Imbes magtiner isa ka semana duha na lang, tatlo lang kaadlaw kag tuga. Amo ning resulta eh. Kagdayon nimo makita iya, there was a woman who for 3 years sat in a rocking chair and never said a word. May isa ka gitawag gidala didto, nga isa ka babae nga gikarga sa rocking chair, nga din imo makita 3 ka tuig, hindi kambal. Hindi kambal. Dayon imo makita the doctor called the nurse and said, Mary, ang nurse amo si Mary, I'm giving Mrs. Brown to you as your patient. Ihatag na ko si Mrs. Brown, subong nga imo, pasyente. All I am asking to you to do is to love her till she gets well. Siling ang doktor, ang ako nagyayo sa imo. Ikaw magtatap kay Mrs. Brown. Higugmaan lang gid siya. Pabatyaga sa imo pagigugma hangtod nga mag-ayo siya. Kagdayon ang kasaysayan nagsiling. The nurse tried it. Gitilawan sa nurse. She got a rocking chair of the same kind as Mrs. Brown sat alongside her and loved her morning, noon, and night. Ipabatyag niya halin sa aga ang iya pagkamatinatapon, ang iya paghigugma, ang iya pagpalangga sa kay Mrs. Brown. Kagdayon, ang hambal. The third day, the patient spoke and in the week, she was out of the seal and well. Palagpakan na ito na Ginoo. Entonces, kung ara ang pagkikugma,
Amo na siling pa ni Apostol Paul. Ang sugo sa Ginoo hindi malisod. Ang sugo sa Ginoo hindi budlay. Because love is the fulfillment of the law. Palakpakan na ito na Ginoo. Sirahon ko na sa isa ka natabo. May duha ka mag-utod nga nangahoy. Nagkanto sa lasang tungod. Kaya ang ila ubra, pagritas, pagpangahoy, kag ila ibaligya diri sa banwa. Sa dito sila sa lasang, natabo nga napilas ang iya magulang. Pilas. Dako ang pilas. Dayon, gitatap sa manghod, gibugkusan ang pilas. Kag dayon, waay man sing salakyan, gipasan niya. Dako ang magulang kaysa iya manghod. Gatumba-tumba taon ang manghod, gasugay sa iya magulang. Agi sa kabalayan. Nagsiling ang mga tao, "Hoy, gago, pangitain na salakyan. Pirti kabugat na. Budlay na para sa iyo." Abi mo lang ang manghod, nagsiling, hindi di bugat. Hindi di budlay. Hindi nilisod. Tungo kay ang akon magulang, gihigugma ko ni, kagipalangga ko ni. Utod kagabyan. Kung may paghigugma lang ta sa Diyos. Ining pagdumot sa malaot, ining pagguwa sa hipokrasi, hindi ni mabudlay. Tungod kay kung makultibar mo ang gugma sa Diyos. Labaw ang gugma sa Ginoo sa hipokrasi, labaw ang gugma sa Ginoo sa malaot. Kag makita mo gid nga Ginoo ya mo manifest sa imong kabuhi. Palagpakan nato na Ginoo. Ginoo, way na kon uyangi ang gugma nga imo ginhatag sa akon. Ang John 3:16 wala na kon pasipagpaki. Ako na batyagan nga isa ko sa imong higugma. Tungod kay gihigugma mo ko, amo ni pundasyon sa akon kasiguruhan sa akon pagpanlakaton di sa sining kalibutan. Hallelujah. Mapatay man ko pila ka adlaw kay di ba ko magtinir sa sining kalibutan. Ang kwarta nga ara sa akon, hindi na ako ni madala sa pihak nga kabuhi. Ang akon pagkabutang, hindi na ko ni madala sa pihak nga kabuhi. Ang akon balay, hindi na ko ni madala sa pihak nga kabuhi. Pero ang akon dalon, ang akon binuhatan, nga di naga original sa akon pagkikugma sa imo. Sa mga tao nga magabukas sa aton YouTube channel, kag sa mga kauturan nga ari diri, magapangamuyo ta sa Ginoo. Amay, salamat sa imo pagkikugma. Amo na batyagan nga diin sa sini nga kaudtuhon ang imo pagpalangga sa amon. Amo na batyagan ang imo pagkamati natapon sa amon. Amo na batyagan nga ang sulo nga solusyon sa evil nga ari sa sini nga kalibutan. Sa problema namon sa amon personal, ang imo lang gid pagkikugma. Lord, kilala kami. Panalangini ang mga katawhan nga nagabukas
sa YouTube channel. Panalangini ang mga katawan nga ari diri. Hindi sila magpabayi. Padayon ikaw nga magmaluluyon sa ila. Padayon ikaw nga magpabatyag sa ila nga may plano pa ka sa ila kabuhi. Padayon ikaw nga diin magatoy-toy sa ila. Kag padayon ikaw nga magatipan sa ila. Ginoo, nagahimo kami sini. Hindi para sa amon kadayawan kagkaymayaan, kundi nagahimo kami sini para sa imo kaymayaan. Nga din mapabatyag namon nga bisan amo lang kami sini. Nagahigugma kami sa imo. Simbug o sunod sa amon kasinta.